Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga taga-subaybay po namin. So, tayo po ay muling mag-aaral ng salita po ng Panginoon. Ano ho? So, pasensya na po nung nakaraang Monday at wala po tayong Bible study sa kadahilan ng meron pong naganap programa sa simbahan, din po sa YS Group. So, ngayong gabi ay tayo po ay muling mag-aaral ng salita po ng Panginoon. At kayo po ay aking inaanyayahan muli upang tayo po ay magkadaupang palad sa pag-aaral muli ng salita po ng Panginoon. At kayo po ay inaasahan po namin palaging manood dito po sa aming online Bible study. So ngayong gabi ay tayo po ay mag-aral ng Biblia. At ang ating pong pag-aaralan is yung pong paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagiang pag-iwas sa kasalanan. So maganda po na tayo po ay umiwas sa kasalanan, mga minamahal, dahil yan po ang kinakailangan natin bilang Kristiyano upang tayo po ay makapagpatuloy sa paglilingkod. Dahil kapag tayo po ay nabubuhay sa kasalanan, dito po malaki po ang porsyento na tayo po ay manlamig sa gawain at tayo po ay mawala sa ministeryo na atin pong ginagampanan. Kaya ngayong gabi po ay ako po inyong samahan sa atin pong pag-aaralan sa paglagong buhay espiritual sa pamamagitan po ng palagiang pag-iwas sa kasalanan. At ang atin pong talatang babasahin ay nasa book of 1 John chapter 2 verse 15. Yan po. 1 John chapter 2 verse 15. Ang sabi po ng talata, "Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him." Verse 16, "For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eye, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world." Yan po yung sabi ng talata. So, tayo po muna manalangin sa ating pong pagpapatuloy. Mapagpala namin Diyos sa langit. Muli ay kami po ay nagpapasalamat sa inyong biyaya na kami po ay muli niyo pong inabot pa sa ganito pong araw, sa ganito pong gabi na buhay malalakas, Panginoon. Pagpalain niyo po nawa kami at nawa o Diyos ay kausapin niyo po kami sa amin pong pag-aaralan ngayong gabi. Nawa ay kayo po ang patuloy na mangusap, Banal na Espiritu, sa bawat makikinig, Panginoon Diyos. Akin pong dalangin, ang inyo din pong lingkod ay inyo pong ding bigyan ng karunungan sa pagpapahayag na inyo pong mga banal na kasulatan, Panginoon. Patawad din po sa mga kakulangan, kalabisan, kasalanan na inyo pong nasumpungan. Sinasadya't hindi, Panginoon Diyos, ay kami po ay muling nagpapalinis at kayo po ay nawa ay patuloy niyo po kami banalin, Panginoon. Pagpalain niyo po nawa ang bawat makikinig, nawa ay abutin niyo po ang kanilang pangangailangan, lalo na po sa amin pong mga mananampalataya ng Diyos, sa amin pong dalangin ay kami po ay patuloy niyo pong kausapin ang inyong pong salita. Patuloy niyo po kami sugatan sa kung anuman po ang amin pong ginagawa na hindi maganda sa inyong harapan. Kausapin niyo po kami at durugin ang mga puso upang kami po ay sumuko sa inyong harapan. Samahan niyo po kami ngayong gabi, Panginoon Diyos. At kayo po nawa magpala muli ang inyong ubang lingkod ay inyo pong gamitin kasangkapan upang maipahayag ang inyong mga salita, Panginoon, ngayong gabi. Salamat po, O Diyos. Ang lahat po nito aming pong dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so magandang gabi po. So tayo po yung muling mag-aral ng salita po ng Diyos. So ang sabi po ng talata, ang ating pong pag-aaralan is the things that depart from us, or yung mga bagay na nakakapagpalayo sa atin or nakakapagpahina sa atin sa gawain sa Diyos at sa mismong paglilingkod sa Diyos. Ano yung ilang katotohanan? Yung mga katotohanan na atin pong dapat gawin, mga minamahal, upang tayo po ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos ng masigla at maayos, mga minamahal. Ito po yung atin pong titingnan dito po sa chapter 2 ng 1 John. At nawa ay kayo po naway sumubaybay diyan upang atin pong
makita yung mga katotohanan na sinasabi po ng talata. Okay, sabi po ng talata dito, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Yan po yung sabi ng talata. So, sapagkat ang lahat na nangasa sa sanglibutan, ang masasamang pita ng laman, at ang masasamang pita ng mga mata, at ang mga kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Yan po yung sinasabing katotohanan na sabi nito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. So, ang sanlibutan pong tinutukoy diyan ay hindi yung po yung nilikha ng Diyos na daigdig. Yan po yung maganda. Ang tinutukoy po ditong word or sanlibutan is yung sistema or pamamalakad, mga minamahal, ng daigdig na ito, mga minamahal. Kaya nga, love not the world. So, kaya nga sabi sa Biblia, separation. Bilang tayo po yung mga mananampalataya ng Diyos, dapat meron pong separation nangyayari sa atin bilang Kristiyano. Dahil pag tayo po'y nabuhay na kaayon ng sanlibutan ito, ay delikado po. Ano po? Delikado po dahil tayo po bilang isang Kristiyano, kumbaga ay dapat tayo ay sa palago, sa paglilingkod sa Diyos, ay ang mangyayari po sa atin, tayo po ay hindi po lalago. At tayo po ay paok-ok, kumbaga po ay, sabi nga ng matatanda, ito tumatandang paorong. Yan po, ibig sabihin, dapat tayo bilang Kristiyano ay lumalago, nagbubunga sa buhay pananampalataya. Pero kapag tayo po ay nakaayon sa sistema ng mundo, hindi po tayo lalago agad, mga minamahal. At ang mangyayari po sa atin, tayo po ay magiging kumbaga sa halamay bansot. Hindi ko lumalaki, mga minamahal. But ang sabi po ng talata, una natin puntos, ano yung tinutukoy diyan? The system of this world, mga minamahal. Yung sistema ng mundong ito. So ano ho ba yung sistema ng mundong ito, mga minamahal? So alam naman po natin yung sistema ng mundo. Masama. So kaya mga minamahal, love not the world, neither the things, ang sabi po ng talata, the things that are in the world. Ano po yun? Sa verse 16, tinukoy po yun. Ang sabi po, for all that is in the world, the lust of the flesh, yun po yung pinaghahanap ng mga tao. Dapat ho tayo mga mananampalataya ng Diyos, iba ho ang ating mentalidad. Dapat tayo po ang hinahanap natin yung kalooban ng Diyos, mga minamahal. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the Lord. Yan po yung isang mundo. Sabi po ng talata diyan, sapagkat ang lahat na nangasa sa sanglibutan, ang masasamang pita ng laman. Ngayon po, ang sistema ho ngayon, talagang pwede mag-asawa ng live-in. Yun po yung kasalanan. Dahil sa yun po sa Bible, mga minamahal, labas sa, kumbaga, ilalim ng kasal, ayun po yung pagkakasala. Na kayo nagsasama, ayun yung kasalanan. Pero, pag kayo po ay under marriage, hindi po yung kasalanan, mga minamahal. So, the lust of the flesh. Ang dami po ngayon, mga minamahal na nabubuhay na para bagang ang nangyayari sa kanilang buhay ay ang paggawa ng kasalanan ay simple na lamang na bagay. Meron ka ng asawa, nang-aasawa ka pa ng iba. Yan po yung sistema ng mundo. Kaya nga, bilang mananampalataya ng Diyos, sabi po sa atin, huwag ninyong ibigin, love not the world. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na nangasa sa sanglibutan. Kung ang sino man ay ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Ay, siya naman, dahil ang sanlibutan ay kasalanan. Ang nasa sanlibutan, yung mga bagay na nasa sanlibutan ay kasalanan. Lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. Yan po yung mga kasalanang tinukoy po diyan. At yan po yung alok ni Satanas. Kaya hindi ka na makasimba dahil gusto mo ng lust
or pita ng mata, gusto mong nakakita ka ng bagong high-tech na cellphone, nagtrabaho na nagtrabaho, hindi ka na nakapagsimba. No? Lust of the eye, lust of the flesh, lust of the flesh. Alam naman po natin yung lust of the flesh na sinasabi diyan. At yung pride of life, ako magtatrabaho para ako yumaman, para kami maipagmalaki, para kami makapagpatayo ng maraming bahay, at para naman may masabi ang kapitbahay sa akin. Yan ay pride of life. Kaya mga minamahal, aming pong ang panawagan po ng Diyos sa atin, ang sabi po ng talata, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Ano? Hindi yung mundo, yung sistema ng mundo. Ano ho ba ang sistema ng mundo? Masama. Kaya nga sabi ng talata, ito po yung lust of the flesh na tinutukoy dito sa Galatians chapter 5, verse 19, at hayag ang gawa ng laman, sa makatuwid bagay ang mga ito, pakikiapid. Yan po, usong-uso po yan. Karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, yan po yung gawa ng laman. Pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakabahagi, mga pagkakampi-kampi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang gumagawa ng kayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Yan po yung sabi ng talata. Kaya mga minamahal, dapat natin pong iwasan yung the system of this world. Yung sistema ng mundo. Kung ano yung uso sa mundo. Kaya nga ang sabi nga doon sa ang natural ay yung dahon pag pumatak sa tubig, yun po ay dapat daladala ng agos, di ba? Natural po yun. Pero ang hindi natural doon ay pag yung dahon ay pumatak sa tubig at umaahon pa sa lungat sa tubig. Ang agos ng tubig ipababa, ay ang dahon ay hanggang pataas. Yun po hindi natural. So bilang Kristiyano mga minamahal, ang utos sa atin ng Diyos, be ye holy for I am holy. Dapat hindi po tayo nakaayon sa sistema or pamamalakad ng mundong ito mga minamahal. Kung ano ang uso sa mundo, uso na rin sa iyo. Kung ano yung sayaw ng mundo, sayaw mo na rin. Yan ay kasalanan. Kaya nga sabi dito ng talata, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nangasa sanlibutan. Bakit? Dahil kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Take note, bilang mga mananampalataya, sabi ng Romans chapter 12 verse 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Bilang tayo po yung mga minamahal ay naligtas, meron tayong bagong pagkatao, iba na po dapat kumbaga po ay nasa sa ating isipan. Iba na po dapat ang takbo ng ating isipan mga minamahal bilang tayo po yung mananampalataya na ng Diyos. Kaya nga ang sabi ng talata, ang sino mo na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Kung ikaw dati hilig mo yung mundo, bilang ikay nakakilala sa Panginoong Jesucristo, ay dapat iba na ang iyong kaisipan. Mga minamahal. Kaya nga sabi, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Anong ibig sabihin po mga minamahal? Kaya nga bilang mga mananampalataya ng Diyos, dapat iba na yung ating mentalidad, iba na yung ating pong pag-iisip. Ay paano po yun? Kaya nga ito po yung kahalagahan ng Biblia ay mga minamahal, dahil nandito po yung katotohanan. Dahil
bilang Kristiyano, may posibilidad at malaki ang porsyento kung tayo po hindi nagbabasa ng Biblia at wala pa rin tayong alam sa Biblia, kung tayo po matagal ng mananampalataya ng Diyos at wala pa rin tayong alam sa Biblia, malaki ang porsyento na ikaw ay maging kaulayaw or ang iyong buhay ay naaayon pa rin sa sistema ng mundong ito dahil walang ilaw sa iyong buhay. Yung ilaw na magtuturo ng tamang daan. Kaya ang halaga po mga minamahal ng Biblia. At ang Biblia pong ito ang makatutulong sa atin upang tayo'y mabuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi, and be not conformed to this world. Huwag kayong magsiayon sa sanlibutan. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. So, ang ating pong isip ay masama. Kung ang atin pong ilalagay ay ang masasamang nakikita natin sa sistema ng mundo, ay lalo po delikado po tayo. Tayo po ay manlalamig sa atin ng buhay pananampalataya. Tayo po ay, kumbaga po ay lalayo sa paglilingkod sa Diyos dahil hindi po tayo lalago. So, ang makakatulong, sabi ko nga, kaya nga ang ating pinag-aralan ng nakaraan ay paglagong buhay spiritual sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Dahil ang Biblia po ang nakatutulong upang ang ating pong kaisipan ay may mapalitan ng bagong pag-iisip. Mga minamahal. Dahil likas po sa atin, nandito po yung old nature natin, likas po sa ating sarili ang kasalanan. Nandiyan po yan, nakatanim na po yan, naka-implant na po yan sa ating buhay, except we are glorified. Kapag tayo po na-glorified, diyan po tayo mawawala ng kasalanan. But, tayo po ay meron pang lumang pagkatao, na ito pong lumang pagkataong ito yung kalaban natin. At yung bagong pagkatao, paano natin mapapalakas yung bagong pagkatao? By doing the will of God. At isa sa kalooban ng Diyos, mga minamahal, is reading the Bible. At isa sa kalooban ng Diyos, ito pong ating inaaral. Paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagi ang pag-iwas sa kasalanan. So, kaya ba yun? Yes. By the grace of God, kaya po natin yun. Kaya nga natin inaaral yung mga minamahal ito So, kaya po natin ito inaaral. Ang purpose po, mga minamahal po, lalo po sa ating mga mananampalataya, ang purpose po nito ay upang tayo po ay mapaalalahanan na ito pala'y mali pagka atin pong ginagawa ito. Ang sabi po, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Ang sanlibutan. Ibig sabihin, yung sistema or pamamalakad ng mundong ito. Yun po yung sabi. Kaya nga sabi, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Take note. Siyempre, ang iibig lamang naman po sa sanlibutan ay yung taga-sanlibutan. Pero tayo, mga mananampalataya ng Diyos, dapat iba na po yung ating mentalidad. Iba na po yung ating pong kaisipan. Paano tayo lalago? Hindi nagbabasa ng Biblia. Hindi nananalangin, hindi umaattend ng pagsimba, ni online live na nga, hindi pa nanonood. Paano tayo lalago? Paano tayo titibay sa ating buhay pananampalataya? Hindi, wag mong asahan na instant ang paglago mo bilang mananampalataya ng Diyos. No. Tayo po, kaya nga sabi, work out your own salvation. Bilang tayo naligtas, tayo po ay gagawa bilang para tayo po ay lumago. Hindi ko po sinasabing ang gawa para tayo maligtas. Iba po 'yun. Yung kaligtasan natin, yun po may bunga at tayo po gagawa bilang tayo naligtas upang tayo po ay lumago. At isa sa makatutulong sa atin upang tayo po ay lumago is yung pakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, pagbabasa ng Biblia, pananalangin. Yun po yun. Pagkakaloob, yun po, isa pa rin yun. Para kayo'y lumago. Pagbibigay sa Panginoon. Yun po yun. Kaya napakahalaga po nito pong ating pong pinag-aaralan, mga minamahal. Mahalaga po itong pinag-aaralan natin upang tayo po ay mapaalalahanan muli kung ikaw man mga kapatid sa pananampalataya ay nalalamig, ay mahalaga po nating malaman ito upang tayo po ay muling manumbalik sa paglilingkod sa Diyos. At malaman natin yung mga bagay na ito pala ang dahilan kung bakit tayo ay lumalayo sa Diyos. Yan po, sabi, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nangasa sanlibutan.
Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Yan po yung sabi. Kaya nga sabi dito ng talata, for all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the Word. Yan po yung sabi. Is of the Word. Yan po ay sanlibutan. Kaya nga sabi ng talata, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Pinaliwanag na. Ipinaliwanag na po sa talatang ito na love not the world. Kaya tayo mabuhay ng hiwalay, mga minamahal, sa sistema ng mundong ito. Meron tayong sistema, at ang sistema ng Diyos para tayo mabuhay ay kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Yan po yung sabi. Tayo'y magpakabanal sapagkat ang Diyos ay banal. Yun po yung sistemang itinuturo sa atin ng Diyos. Ay paano po tayo lalakad sa kalooban ng Diyos? Ay kung hindi natin alam yung panuntunan ng Diyos. Kaya nga, ang salita mo'y ilawan sa aking paa at liwanag sa aking landas. So kung walang salita ng Diyos, ito yung sabi ng talata. Ang sabi ng talata sa Judges, alam niyo po, pagka walang Diyos sa buhay ng tao, kung ano na lamang ang gawin ng tao, alala niyo po sa Judges, ito po yung sabi, Judges chapter 17 verse 6, tingnan niyo po. Ang sabi po dito, nasaan na yun? Yan. Nang mga araw na yaon ay walang hari sa Israel. Alam niyo po, nung walang hari sa Israel, kagulo. Ano po sabi? Bawat tao ay gumagawa ng minamatuwid niya sa kanyang sariling mga mata. Tingnan niyo po, bawat tao ay gumagawa ng minamatuwid niya sa kanyang sariling mga mata. Halimbawa, ang tao ay gusto niya, yung tingin niya sa kanyang sarili, magaling matuwid ang pumatay, papatay. Matuwid ang mga lunya, mga ngalunya. So paano yun? Bakit yun nangyayari? Dahil wala ngang, kumbaga po ay guide or sistema ang kanilang pamumuhay. Nakaayon na lang sa sistema ng mundong ito. So kaya ang salita ng Diyos, mga minamahal, ito po yung kahalagahan kung bakit tayo po ay pinagbabasa ng salita ng Diyos. Ano? So nabubuhay ang tao nang naaayon sa kanyang sariling kalooban. Tandaan po ninyo, ang ating pong sarili ay masama. Huwag po ninyong aasahan, pag tayo pinakabasa sa ating sarili, huwag po ninyong aasahan na ang ating pong mga gaway magiging ayos. Dahil ang ating sarili naka-incline or nakahilig sa kasamaan. So, kung wala tayong guide na Word of God sa ating buhay, delikado po tayo. Hindi po tayo makakagawa ng kalooban ng Diyos. Ang gagawin po lagi natin kasalanan. Kaya mapalad po tayo dito na meron po tayong salita ng Diyos. Ano? The system of this world. Wag po natin kumbaga, wag po tayong mabuhay nang naaayon sa sistema ng mundong ito. Ito po yung kinakailangan nating iwasan, lalo na po ngayon, mga minamahal. Ang daming mga bagay na nakakaagaw ng atensyon sa iyo sa Diyos mismo at sa paglilingkod sa Kanya. Napakaraming bagay. Magbukas ka na lang ng gadget, makikita mo na sa cellphone kung ano-anong mga bagay na yung magugustuhan. Na yun ang gusto ng iyong laman. Na kapag nakita ng iyong, pag nakita mo at naaaros yung iyong laman, ay tunay na. Ay para bagang nalilimutan mo na ang Diyos. Alam niyo po ang kasalanan ay nakakahibang. At pag tayo po ay hindi po nabuhay nang naaayon sa kalooban ng Diyos, pag tayo po'y nabuhay sa kasalanan, delikado po tayo. Ano po? So yan po, the system of this world. Kaya nga sabi nga po sa Galatia, nabasa ko na yung Galatia. Ano po? Nabasa ko na po yung Galatians chapter 5, verse 19. At hayag ang gawa ng laman. Ito po yung sistema ng mundo. Sa makatuwid bagay ang mga ito. Pakikiapid, karumihan, kaligugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukula, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga
pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawan ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Take note, ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Kung tayo po ay nabubuhay sa kasalanan, ang panawagan po ng Diyos, repent and believe to the Lord Jesus Christ. Repent and believe to the Lord Jesus Christ. Yan po yung sabi ng Biblia, mga minamahal. Kaya ang panawagan po ng Diyos sa atin, iwasan natin ang kasalanan na ito po ang nagbubunsod or nagdudulot sa atin kung bakit tayo po ay nawawala sa paglilingkuran. Nawawala sa paglilingkuran. Ayan po yung sabi ng talata, mga minamahal. At ang sabi pa po, sabi nga ng talata, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nangasa sa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. So yan po yung sabi. The system of this world, yan po ang dapat natin pong iwasan. Yan po yung ang payo ng Diyos na iwasan po natin yung sistema. Pandalwa, yung the settlement to the world. Pag sinabi pong settlement, yung agreement or meron kang pangako. Bilang tayo po ay naligtas, inalis na po tayo doon sa tanikala ng kasalanan. Settlement to the world. Pag sinabi po sa verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Take note, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Dapat tayo po ay hindi po nakikiayon sa sanlibutan ito. Kaya nga sabi po dyan, yung settlement means yung meron kang pagkakasundo, meron kayong kasunduan, meron kayong agreement or covenant na pinanghahawakan. Ba't ang sabi po, tayo'y pinalaya na sa kasalanan, mga minamahal. Kaya nga sabi po ng talata, at ang sanglibutan ay lumilipas at ang mga masasamang pitan niyaon. Datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Yan po yung sabi ng talata. Datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Kaya mga minamahal, ito po yung panawagan ng Diyos sa atin. Do not be settled with the world, to the world. Wag ho tayong makiayon, hindi lamang sa system, doon sa settlement. To the world. Ay, ayos lang naman ayos lang namang mabuhay. Kahit naman, ayos lang naman. Parang sasabihin natin, kumbaga ay, gina-justified pa natin yung ating sarili kahit tayo nabubuhay sa kasalanan. Na ayos lang naman wala namang nangyayari sa akin. Kahit ako'y gumagawa ng kasalanan, nakaayon ako sa mundo, ayos lang naman No! Meron pong bunga yan. Kapag tayo po'y nabubuhay sa kasalanan, hindi mawawala ng bunga. At wag mong intayin paluin ka pa ng Diyos kapag ikay mananampalataya na yan. Wag po ninyong intayin or wag po nating intayin na tayo ay paluin pa ng Diyos para ikaw ay muling manumbalik sa Kanya. Huwag ka nang makiayon sa mundong ito. Kaya nga sabi ng talata, sa verse 4, ang sabi po dito, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling. Take note, kung ikaw ay mananampalataya ng Diyos, kung tayo pinagsasabing mananampalataya ng Diyos, and yet, ikaw ay willing pa rin sa mundo, gumagawa ka pa rin ang sistema ng mundo, sabi po ng talata, he that said, I know him, and keepeth not his commandments, is liar. Sinungaling. Siyempre, sinungaling, talaga naman, sabi po ng talata pa, and the truth is not in him.
Ibig sabihin, kung tayo po ay nagsasabing mananampalataya ng Diyos, at the same time, nabubuhay tayo sa pagkakasala, nabubuhay tayo sa kasinungalingan, sa lust of the flesh, lust of the eye, the pride of life, tayo nabubuhay diyan sa sistemang yan, abay, sisatin mong iyong kaligtasan. At huwag kang aasa na kailalago sa iyong buhay pananampalataya kung yan ang iyong ginagawa. Ano? Sabi ng talata, ano pa ang sabi? Ang sabi po dito, hanggang 6, chapter 2 verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Datapwat ang sino mang tumutupad ng kaniyang salita, tunay na sa kanya ay nagiging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa Kanya. Yun pala naman tayo hubay nasa Diyos. Kayo hubay nasa Diyos. Ang sabi po ng talata, datapwat ang sino mang tumutupad ng Kanyang salita, tunay na sa Kanya ay nagiging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa Kanya. Verse 6, ang nagsasabing siya'y nananahan sa Kanya ay nararapat din namang lumakad ng gaya ng inilakad niya. Sino yun? Ang Panginoong Hesus. Ang sabi po ng talata, ang nagsasabing siya'y nasa sa Kanya, no? Ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. Kung tayo po'y nagsasabing tayo po'y nasa Diyos, kung tayo po'y nagsasabing tayo po'y mananampalataya, kung tayo po'y nagsasabing tayo po'y naligtas sa pananampalataya sa Panginoong Hesus na bago ang ating buhay, dapat tayo mabuhay ng naaayon sa inilakad ng Panginoong Hesus dito sa lupa. Nang naaayon sa kalooban ng Diyos. So tayo hubay lumalakad ng naaayon po sa kalooban ng Diyos. Kanino pong kalooban ang atin pong sinusunod? Kaya nga sabi ng talata, love not the world, neither the things that are in the world. If any man, sabi po ng talata, if any man love the world, the love of the Father is not in him. Kaya sabi po ng verse 5, datapwat ang sino mang tumutupad ng Kanyang salita, tunay na sa Kanya ay nagiging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Ano? Yun po yung sabi. Kaya tayo po bilang mga mananampalataya, ang panawagan po ng Diyos sa atin, tayo po yung mabuhay ng naaayon sa kalooban ng Ama, sa kalooban ng Diyos. Yan po yan. Ano? Yan po. Kaya separation. Meron pong separation mangyayari kapag tayo po ay mananampalataya ng Diyos. Hiwalay po tayo sa sistema ng mundong ito, mga minamahal. Hiwalay po tayo sa takbo or layi ng mundong ito. Yung uso na ang lahat, uso ang kasalanan, uso ang ang sari-saring kasalanan. But ang sabi ng talata, be ye holy for I am holy. Yan po yung sinasabi ng talata, mga minamahal. So yan po, the settlement to the word. Tayo ho ba'y meron pa rin settlement to the word? To the word. Mga minamahal, ay kung kayo po ay nakaayon pa rin sa mundong ito, ay Kung kayo po ay kumbagay nabubuhay pa rin sa sistema, kayo pa rin ay merong pakikipagkasundo pa rin sa mundong ito, tunay na iba ng usapan yan. The settlement o kasunduan or agreement, covenant. Yan po yan. Ang sabi pa ng verse 19, sila'y nagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin ay nagsisipanatili sana sa atin, ngunit nagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin.
So yun po yung sabi. Sila'y nagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila ay sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. So, yun po, malinaw na sinasabi ng talata, kung kayo po sa Diyos, mabuhay kayo nang naaayon sa kalooban ng Diyos. Ano? Hindi sa kalooban ng diablo. Ano? Lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. Dapat yan po ay mawala sa atin ng kaisipan. Ano? Yan po yung dapat na malaman natin. Ano? Dapat maging maiwasan natin. Ano? Para tayo po ay mabuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Pandalawa, una, settlement system of this world. Pandalawa, the settlement to the world. Pantatlo is the sinful desire to the world. Ano yung sabi po dito ng talata? Sa verse, nasa na yun? Sinful desire. Ano yung sinful desire niya? Verse 15 to 17 again. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Yun ang mapikita na po natin dito eh. Ibig sabihin, may desire ka kapag iniibig mo yung sanlibutan. At yun ay kasalanan. Ano yung mga kasalanan na binanggit? Lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. Yan po ang dapat natin iwasan, yung sinful desire. Yung sistema ng mundong ito. Kaya sabi po ng talata sa 1 Corinthians chapter 7 verse 1, ang sabi po dito. 1 Corinthians 7:1, ang sabi po dito ng talata. Or 2 Corinthians, Ang sabi po dito ng talata, mga minamahal, ito po yung sabi, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu, na pakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Ang sabi ng talata, bilang tayo po ay mananampalataya ng Diyos, dapat yung simple desire ay atin pong maiwasan. Kaya nga sabi ng talata, be ye holy. So bagaman hindi natin maiiwasan yan, kaya nga nandito po yung mga paraan or makatutulong sa atin upang tayo po makaiwas diyan. Yung sabi po, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu, na pakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. So yun pala'y mahalaga yung, alam niyo po, pagka kayo po ay wala ng takot, nung kami po ay, sabi ko nga, tinan niyo po, nung kami po ay elementary pa, pag kami huy napasok, halimbawa bagong pasukan, kami takot sa teacher. Pero habang tumatagal, palibhasa ay, kumbaga, na nakakaulayaw na namin yung teacher at nagagamay na namin yung ugali niya, ganyan-ganyan. Parang napalasak na, parang natural na lamang sa aming makisama sa kanya. Wala na kaming takot, nawawala na yung aming, yung paggalang. Alam niyo po, pag wala na kayong takot sa Diyos, wala na rin kayong paggalang sa Diyos. Bakit mo ba't iginagalang isang batas? Ano? Dahil takot ka diyan. Merong authority. So alam niyo mga minamahal, ganun din po ang sabi po ng talata, napakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. So kung tayo mananampalataya ng Diyos,
tayo po ay dapat ay magpakasakdal sa takot sa Diyos. Ang kabanalan ay tayo po magpakasakdal sa kabanalan sa takot sa Diyos. Alam niyo po, pag kayo takot sa Diyos, takot din po kayong gumawa ng kasalanan. Oho, yan po yan. Pero pag kayo ang Diyos lamang sa inyo, hanggang nguso lang, ay walang pagbabagong mangyayari sa inyong buhay pagka ang Diyos ay hindi nakaabot sa inyong puso, kundi hanggang nguso. Kaya marami pong tao, hanggang nguso lang ang Diyos, tingnan niyo po ang buhay. Walang pagbabago. Oo, marami akong kilala Marami akong kilala, Iglesia ni Cristo, mga barkada ko pa, ay talaga namang, Huwebes na simba, Linggo na simba. Aba, kita ko nadaan lagi sa aming harapan. Pero, dala-dala ang sigarilyo naman, asbok, nalakad sa amin, kaulayo ko doon sa inuman. Dahil ang Diyos nila ay hanggang nguso. Pero hanggang paggawa, hindi yan nakaabot sa puso. Walang epekto. Wala yung epekto sa buhay ng tao. Ang sabi pa ng 1 Colossians chapter 3, verse 5 hanggang 10. Ang sabi po dito ng talata. Ang sabi po dito ng talata, 5 hanggang 10. Patayin nga ninyo ang inyong sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Ano yun? Pakikiapid. Yan po. Sinful desire. Yun po yung gusto ng laman Kaya nga sabi ng talata, huwag niyong ibigin ang sanlibutan ay ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ang umiibig sa sanlibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Ano ba yung mga bagay na nasa sanlibutan? Lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. Kaya nga sabi ng talata, patayin nga ninyo ang inyong sangkap ng katawan na nasa ibabaw ng lupa. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa. Ay, ang tao pa naman ay kainaman na. Yung lust of the flesh. Naku po. Ay talaga naman. At kasakiman na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Verse 6. Na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Verse 7. Na inyo ring nilakaran nung una. Take note. Na inyo rin namang nilakaran nung una. Tayo po, bilang mga mananampalataya ng Diyos, meron na tayong bagong isip. May bago na tayong, may bago na tayong pagkatao. Kaya nga sabi ng talata, na inyo rin namang nilakaran nung una. Noon yun. Nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito. So kung tayo po yung mga mananampalataya ng Diyos, sabi ko nga, iba na dapat ang mentalidad ng ating pong buhay, ng ating pong isipan, ng ating pong sarili. Dapat tayo po yung nabubuhay na kung ano yung kalooban ng Diyos. Yun po yung gusto ng Diyos. Kaya sabi ng talata, huwag niyong ibigin ang mga bagay na nangasa sa sanlibutan. Huwag ho nating ibigin. Sabi po ng talata, na inyong nilakaran, in that which ye also walk sometimes when ye live in them. But now ye also put off all this, anger, wrath, malice, blasphemy, filthy, communication out of your mouth. Sabi po, lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds. Ang sabi po ng talata, huwag kayong mga bubulaan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng kanyang mga gawa. Wala na po yun. Inalis na po natin yun. Tayo po'y meron ng bagong pagkatao. Kaya nga sabi ng talata, kung sino man ang nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, bago. Sila'y pawang naging mga bago. Kung tayo po'y mga bago, tayo po'y bago, ay dapat ang ating pong pinalalakas ay yung ating pong bagong pagkatao. Na ito po dito po nalulugod ang Diyos. Sabi pa ng talata, huwag kayong magbulaan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao, pati ng kaniyang mga gawa. Verse 10, kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan ni Yaong lumalang
sa Kanya. So kung tayo po nilalang ng Diyos, binago ng Diyos, may bagong pagkatao, hinubad na natin yung ating dating pagkatao, dapat yung ating pong isip ay bago. So sabi nga, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Renew, paltan ng bagong isip. Ano po paano? Ayan, yung kahalagaan po ng salita ng Diyos. Kaya mga minamahal yan po yun. Ang halaga ng Word of God. Napakahalaga po na yan. Kaya po ang panawagan po ng Diyos sa atin, kung tayo po ay anak ng Diyos, separation. Ano? Yan po yan. Meron tayo pong hihiwalayan. Ano hiwalayan? Yung sistema ng mundong ito, yung settlement sa mundong ito, pakikipagkasundo mo, pakikipagpangakuan mo sa mundong ito. Ano pa sabi? Yung sinful desire dito sa mundong ito. Ano? Ay lalo na po ngayon, pagka hinabol ninyo yung mundo, ay naku po, tayo hindi mamumulubi. Ano? Ay kada buwan, ang cellphone, ay bago po, lagi na, ang daming lumalabas na bago. Ang dami lumalabas na bagong cellphone. Kung ating hahabulin ng sistema ng mundong ito, kawawa po tayo. Kaya mga minamahal, yan po yung sabi. Ang sabi ng talata, huwag kayong mga bubulaan sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao, pati ng kanyang mga gawa. Bago na po tayo mga minamahal. Kaya, be saturated with the Word of God. Yun po. Be saturated with the Word of God. Yan po yung mahalaga. Dahil pag hindi po tayo saturated ng Word of God, naku, ay tayo po'y bombarded sa TV, sa media, sa cellphone, sa tao na ating nakakasalamuha. Ang dami hong, kumbaga po ay kalaban para tayo po ay para tayo po ay mabilis lumagaw. Ang dami hong kalaban. At ito po yung kalaban na ito po yung nakakapagpahina sa atin sa pananampalataya. Kaya mga minamahal, ang panawagan po ng Diyos, separation. May ihihiwalayan tayo. The system of this world, the settlement to this world, and the sinful desire to the world. So yan po ang ating pong pinag-aralan ngayong gabi, at nawa ay inyo pong naunawaan dahil napakahalaga po nito sa ating buhay. So yan po, at salamat po sa inyo pong pakikinig. Nawa ay kayo po'y pinagpala ng Panginoon. So tayo po manalangin. Mapagpala namin Diyos, salamat po. Salamat po sa mga katotohanan na amin pong na pag-aralan ngayong gabi. Patuloy niyo po kami turuan at gabayan sa aming buhay pananampalataya. Mahina po kami. Kami umaasa lamang po sa inyo pong biyaya. Kaya Panginoon Diyos, patuloy niyo po kaming gabayan at turuan ng inyo pong mga salita, Panginoon. Gabayan kami sa mga aming pong tahakin sa aming buhay pananampalataya. Pagpalaan niyo po ang bawat isa, ang lahat po nito ay aming pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, salamat po sa inyo pong pakikinig, mga minamahal, at bukas po ulit. Kung lulobin po ng Panginoon, ay tayo po ay mayroong huling online Bible study. Salamat po at God bless po sa inyo lahat.